Hinikayat naman ni Pangulong Aquino ang mga mamamayan na makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Ito po ang bahagi ng mensahe ng Pangulo sa taong bayan matapos masawi ang higit sa 40 miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapan o Maguindanao. Umaasa rin po si Pangulong Aquino sa kooperasyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa tagumpay ng peace process. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Nanawagan si Pangulo Aquino ng pakikiisa ng lahat para sa ikatatagumpay ng kapayapaan kaunlaran sa Mindanao. Sa kanyang mensahe sa taong bayan kaugnay ng insidente sa Mamasapan o Maguindanao, sinabi ng Pangulo na may gumagamit sa pangyayari para idiskaril ang prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. 44 na miyembro ng Special Action Force ang namatay sa umano'y misencounter ng MILF forces nitong linggo sa harap ng operasyon sa pagtugis sa international terrorists na sina Marwan at Usman. Sa harap ng ating pagluluksa, sa harap ng mga pagnanasa ng ilang bumawi at maghiganti, sa harap ng bantang magiba ang tiwalang pinanday natin sa napakahabang panahon. Ngayon, sinusubok ang kakayahan nating magpamalas ng iba yung malasakit sa ating kapwa. Kaya nga po, sa lahat ng kapwa kong nag-aasam ng kapayapaan, mula sa mga mabatas, sa mga kasapi ng uniformadong hanay, sa mga pinuno at kasapi ng MILF, sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, sa bawat disenteng Pilipino, ipakita natin kung ano ang kayang abutin ng isang bansang binubuklod na nagkakaisang adhikain. Siguruhin natin hindi masasayang ang sakripisyo ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force. Mararating natin ang katarungan, harinawa sa loob ng tamang proseso at nang hindi buwibitaw sa mga pangarap nating makamtan ang malawakan at pangmatagalang kapayapaan. Umaasa naman ang Pangulo ng kooperasyon ng MILF para sa tagumpay ng proseso kasabay ng patuloy na pagpapakita ng sinseridad sa pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao pati na ang pagtukoy sa likod ng pagpatay sa mga miyembro ng SAF. Base in pinaka-minimum, no? That they have areas under their control in this particular area of Maguindanao. No, they will step aside to make the operations against Usman and anybody else who will shield him, no, be less complicated. Wala na yung nabivisualize ba nyo na iwas ka dito para walang misencounter. Hindi, tatabi. Minimum yun. Tapos, yung I expect, but they will have to discuss this amongst themselves. No? Ano ba yung extent that they will help us? Recovery of the firearms, identification of the people who actually did the acts, recovery of personal effects, and things like that. I think would be reasonable to expect from them. But at this point in time, I'm very, very confident, no, that they will, no, they will, and they are studying exactly how to demonstrate their sincerity in this peace process. Hiniling na rin ang Pangulo sa publiko na iwasan ang haka-haka sa insidente at hintayin na lamang ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Idineklara na ng Pangulo ang Biyernes bilang National Day of Mourning bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga nasawing SAF members. Bilang Pangulo, bilang Ama ng Bayan, napakalungkot pong isipin na kailangan magbuwis ng buhay ng ating kapulisan sa misyong ito. At kung mayroon nga pong definisyon ang bayani, sila na iyon. Sila mga humarap sa panganib upang pigilan ang banta sa ating kaligtasan. Silang mga nasugatan, silang naghandog ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Bilang paggalang sa mga nasawi, magdedeklara tayo ng isang National Day of Mourning bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng ating buong bansa. May 2014 pa ikinasang operasyon sa 2 miyembro ng International Terrorist Group. Nilinaw rin ng Pangulo na hindi bahagi ng operasyon ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC sa ilalim ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Hindi na rin anya kailangan pa ang kanyang utos sa bawat kilos dahil alam ng law enforcers ang kanilang mandato. Hindi sa bawat pagkakataon ay hinihiling nila ang pahintulot ko dahil impractical naman kung hihintayin pa nila ang clearance mula sa akin. Ang tungkulin ko, siguruhin ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad. May pagkakataon naman pong inaakit nila sa atin ang sitwasyon para makapagbigay tayo ng payo, tignan sa mas malawak na pananaw ang sitwasyon o ipaliwanag ang maaaring maging implikasyon nito. Ipinaabot na rin ng Pangulo sa pamilya ng mga nasawi ang pagpapaabot ng katarungan at tulong mula sa pamahalaan. Sa mga pamilya naman po ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force, damang-dama ko ang pinagdaraanan ninyong dalamhati. Alam ko ring
maaaring may katuwang itong agam-agam para sa inyong kinabukasan, lalo na kung tumatayo na breadwinner ang kaanak ninyong nagsakripiso para sa operasyon ito. Sinisiguro ko po sa inyo, ibibigay ng Estado ang sagad na maaari nitong ibigay ayon sa mga batas at patakaran. Sa pagkakataon po ito, diretso ko rin pinapakiusapan ang publiko na kung pwede po ay magbigay din tayo ng ayuda at isagad ang pagtulong sa mga pamilya ng nasawi bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga bayaning nag-alay ng buhay tungo sa minimithi nating kapayapaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.